paminta talaga, ang black pepper farming. From Matagal ang start up, pag tinanim yan, wait ka na for 3 years. After 3 years, magbibigay na siya ng bunga. So, bibilang yan ng mga every year, dumadami yan. Hanggang tumataas, dumadami ang bunga niya. So, ang kwan yan, magiging goal mo dyan is, hanggat tumataas yan, nagbibigay ng maraming bunga. Maabot ang paminta ng, I think, for 15 to 20 years, this, the paminta na andyan siya, or more than. May 100 years nabubuhay yan. Basta't okay ang iyong pag-alaga sa kanya. So, eto na. 1 week na daw itong nabilad dito. Lalo na siguro baka less than a week kasi tirik na tirik po. Napakainit ngayon. Yes po. Ayan. So, after 1 week, ano naman ang next step natin? For delivery na po yan. Ready to ship na po sa ready na. mga clients natin. Ganun lang kasimple Yes. pala ang farming ng pepper. Maghihintay lang kayo ng 2 to 3 years. Pero pag nag-start na mag-harvest, tuloy-tuloy na. Yes, lifetime na po siya eh. Mhm. Kasi ilang years na po kami nag-harvest. Mhm. So until now, talagang dire-diretso. Once a year. Yung kanyang nilang magkakapatid na pag-aaral kasama na po sa katas ng mga paminta. Yes po. Simula sa pagkabata, pinalaki ako ng nanay ko na ganito ang pagtatanim, ganito ang ganyan. Kasi may lupa. Dito na kayo, tapos kailangan i-develop nyo para pantuition ng anak mo. Sabing ganun. Pagdating ng time ng college ng anak mo, meron kang makukuhang income. Malaking tulong sa tuition kasi ang tuition nga ay kada semestral. Yan ikay pag nag-ani, totoo ang sinabi niya. Umabot pa sa anak kong nagkokolehiyo, lalo kay Bunso. Noong time na nakaka-harvest na si Mrs. is natutuwa na ako kasi unang-una nagbunga na yung kanyang pinaghirapan. Same time, May income na. meron na kaming mga income na dumarating kahit paano. Kahit being OFW, iba pa rin yung meron kang additional income. Ang malaking tulong, nakakapag-support na rin siya sa pag-aaral din ng anak ko. Mga panggastos namin, panggastos sa bahay. Is sabi nga nila, black pepper is a black gold. Same like gold. Don't forget to like and subscribe. Ako po si Roldan Robles. Kami po ang namamala at may-ari nitong aming munting farm from Narvaez General Emilio Aguinaldo. And siya naman po ang aking misis. Pakilala. Ako po si Charilyn Bencito Robles na nagpa-farming ng black pepper at pinakalibangan. Ayun, mabango siya. At saka, ito ang hinahanap ng mga nagre-restaurant. Yan ang lagi nilang tanong. Black pepper na, kunti lang ang ilagay ay effective na. Actually po, nag-start po yan noong time na binigay na sa kanila ng parents nila itong lupa. So, yung time na yon nasa abroad ako. I mean, Papua New Guinea. Diyan ako nag-work. So, uwi lang ako ng Pilipinas on my leave. At the same time, pag dito ako pumupunta sa farm direct, tinutulungan ko si Mrs. na magtanim ng mga paminta. So, ang naging performance ko sa pag-grow ng business namin, yung mga paminta na to, is number 1 is financial. So, ako nagpo-provide ng financial. Halos lahat kasi ng mga OFW, iniisip nila at the future na hindi sila mag-stay for OFW for a long time, period of time. So, meron time na nagkakaedad ka na. At my age, I was 54 years old. Naisip ko rin na magandang mga investment ang farming. Kaya sabi ko kay Mrs., nasimulan mo na yan, andito ako, suportahan kita. Kaya siya yung namamahala dito. Ako naman is suporta lang sa for financially. Maliit pa lang ako, pinalaki ng nanay ko ako dito. Nagsimula na ako na maliit pa lang. Bago ako nakatapos ng kolehiyo dito, tatanim kami ng saging, ng ganyan. May black pepper pero hindi ganito karami. Na parang mga 50, ganyan, 100 na puno. Hindi katulad nito na halos half hectare ay puro black pepper. Ako'y talagang, kami may mga lupain. Kaya ako ay mahilig magganyan kasi sayang ang bawat panahon. Kasi ito naghihintay ng panahon para mapabungahin, para hindi isang taon lang bubunga. 1 to 2 years, ganyan. O 3 years yan. Diyan siya magha-harvest. Hindi katulad ng palay, ng mga gulay, within 3 months, 4 months, ganyan, tanim ulit, tanim. Ito, forever. Hindi ka tanim ng tanim, alaga ng alaga, tapos bigay siya ng bigay ng bunga. Ganyan ang black pepper.
Actually, ang paminta talaga, ang black pepper farming, from Tagal ang start up, pag tinanim yan, wait ka na for 3 years. After 3 years, magbibigay na siya ng bunga. So, bibilang yan ng mga every year, dumadami yan. Hanggang tumataas, dumadami ang bunga niya. So, yan ang napag-aralan ko dito. Actually, wala akong alam din sa farming. Si Mrs. lang nagturo sa akin. So, nakita ko na magandang business at the same time na lilibang siya. Kaya, sinuportahan ko talaga siya. So, within 15, 20, or 30 years, mag-harvest ka every year. Every March to April, yan ang time ng harvest. Una tayo, magpupunla. Kaya yung direct, isasabihin direct to the bagay na itatanim pagka yung maulang panahon. Tapos, ayan na, hindi kailangan ng maalaga yan. Basta't kailangan mo lang, ayan, ganyan, medyo, wag hahayaang maraming damo. Tapos yan, una, itatanim mo. Maghihintay ka ng 1, 2, or 3 years, ayan na, i-start na magbigay ng bunga. Tapos yan, tuloy-tuloy na kada taon. Linis ka lang, magbigay ng kaunting pataba lang, hindi yan matako sa pataba, hindi siya maalaga. Ang kailangan laang niya ay wag masyadong dadamuhin, wag gagapang, to ganito. Yan ay maayos na pag-aalaga na yan, yan na. Yung medyo aanuhin ang ilalim para hindi magtigas. Tapos ay merong ako ngang arawan na pinasweldo. Conforme kasi sa pagkuha ng nagtatrabaho. Kasi hindi araw-araw may trabaho yan eh. Pag kumbaga ito kalahat 1 hectare, half hectare, ipapapakyaw mo yan ng 1 week sa paglilinis. Ganyan, sa pagtatanggal ng mga ganyang mga sanga-sanga. Kasi kailangan puprotektahan sila para magbigay ng maraming bunga. Iyan yun. Madre Cacao kung tawagin dito. Malamig ang puno niya. Tapos ay yung hindi agad siya namamatay kahit meron siyang gapang na ganyan. Hindi katulad ng ibang puno, lumalaki. Siya stable lang sa yung moderate na puno. Hindi siya sobrang laki, hindi naman sobrang liit. Na habang itinanim mo, lalaki lang siya ng tamang gapangan ng paminta. Na hindi mainit sa puno niya. Siya ang kamats niya na puno. Ang fertilizer na ilalagay, hindi siya madami. Ay 2 beses. Una, month of May or June. Then, September to October. Hindi madami, kunti lang. Kailangan lang bibigyan mo siya ng kaunting vitamin, sapat na. Merong complete, meron namang sa pamumungan na yalamila, yung pampabulaklak, yaramila. Organic siya. Abono siya. Organic. Kailangan organic para matagal ang buhay ni paminta, ni black pepper. Kasi pag hindi organic, so urea, mga ganyan, sobrang lakas ng nila, na-acidic ang lupa. Mahal ang abono na ginagamit, mas okay kasi matagal ang buhay. Tapos ay magandang magbigay ng bunga. Yan yun. Kaya kailangan nasa tamang proseso. Sa tamang pataba, huwag hayaan na yung papasukin ng ibang hayop, matitigas ang lupa. Huwag hayaang magtigas ang lupa. Kailangan yan ay, ang maintenance ay yung damo, aalisin. Yan lang. Tapos ay pruning nung Madre Cacao kasi tumataas siya eh. Kailangan ipupruning ang bawat sanga para hindi sobrang taas. Ayan, katulad nito, na-maintain namin ang pruning kaya magaganda. Actually, nung time na yon si Mrs., gaya nung sabi nga niya is, nung binigay sa kanya to wala siya itong ganong tanim. Wala. Gusto lang niya maglibang nung time na yon. Oo, magkaroon ng maliit na kubo. Ayaw niyang makita yung lupa niya na wala nakatanim. Kaya sabi niya sa akin, mag-start na ako magtanim ng paminta. Hanggang ma-develop na. So sabi ko, okay, kung diyan ka masaya, suportahan kita. Ako hanggang financial lang kasi malayo ako sa iyo. Pero pagka naman buwi ako, tulungan kita kung anong kaya kong gawin. So nung napansin ko na lumalaki na yung paminta, nagkaroon na ng bunga na, sinabi ko kay Mrs. na maganda ka kung panto, tanim to. At same time, nalilibang ka, kumikita pa tayo. Kaya sabi ko sa kanya, okay, i-full blast mo na yan. Pataniman mo na yan hanggang doon sa ilalim. Sabi ko, alam mo naman paano mag-handle niyan. From scratch hanggang sa mamunga na siya. So, napansin ko talaga nung after 3 years na yon, tuwan-tuwa kami, may nabibenta na kami ng paminta. Kaya sabi ko, magandang business. So, for more than, I think, 10 or 17 years, eto na kami. Nung time na nakaka-harvest na si Mrs. is natutuwa na ako na kasi unang-una nagbunga na yung kanyang pinaghirapan. Same time, May income na. meron na kaming mga income na dumarating kahit paano. Kahit being OFW, iba pa rin yung meron kang additional income na galing sa sarili mong pagsisikap. So, ang nakuan ko dyan, napansin ko dyan, start nung nagkaroon na kami yan, maani na kami, malaking tulong, nakakapag-support na rin sa pag-aaral din ng anak ko, mga panggastos namin, panggastos sa bahay, kahit paano meron kami mga napupundar na rin. So, yung kita ko is
para lang sa pag-aaral nila. Yung ibang mga ani dito, yun yung sumusuport sa mga pangangailangan namin. Napakalaking bagay talaga. Sabi nga nila, black pepper is a black gold, same like gold. Yeah, so kasama ko po si Sir Darrell, ang bunsong Yes. anak. At andito tayo sa kanilang farm. So right now, pupunta tayo sa may mga black pepper na binhi. Wait, hanap tayo ng puno na may red na. Ito, like this. Yun. Ito po, ito, indication na since may red na siya, Okay. Close up natin, Insan Tony. ito, may Ito mga red. yung, yan, dito to. Yan, Yan, kung so makikita pag may- nyo po, marami siya eh. Dito rin sa baba. Ito din. May mga red. So, pwede na po siya harvest. So, yan po yung indication na pwede na tong i-harvest. Yes po. Yan. So, most likely, mga every summer po ang harvesting ninyo. Yes po, every summer po. At once a year. Once a year. Yan. Yes. Sabi ni mami mo is umabot na nung 1 tonelada yung harvest Yes niyo po. dito. 1,000 kilograms. Yes po. Pagka maganda yung weather. Minsan kasi binabagyo or ano yun, yung mainit, Mm-mm. El Nino, may mga namamatay po. Alright. Pero yun naman is yung puno niya buhay pa rin. Kumbaga, Natutuyo lang. Natutuyo lang. Yung mismong ito po, yung paminta. Kasi ito gumagapang lang Yung po sanga, itong, oo. opo, gumagapang yung binhi niya paikot sa puno. Okay. Tapos ito yung outcome niya. Ngayon, pag mga red, ganito po siya pitasin if ever. Ayan. So, ayan. So, Close up natin Ang pagpita sa kanya, kailangan naka-close yung palm mo para hindi malaglag. para di malaglag. Yun, tapos nilalagay namin sa basket. Ayan. Yun, ganun lang siya. Madali lang siya kunin. As in, ganun lang. So, ito, pwede ko na itong pitasan. Yes po. Ayan, oh. Ready for harvesting na po yung may pula-pula po. Ayan. Pakita mo. Ayan, oh. Di ba po? So, pwede nyo pong gawing hikaw. Parang beads. Nakakawili pala, no? Ganito lang pala kasimple yung paminta. So, Kinukurot-kurot lang po. Yan. ayan, kuha. So yan po. Pag hindi siya binilad, pag ginanto nyo po siya, ito matigas-tigas Matigas siya tanggalin. Opo. Oo, so makapit pa siya kahit na ganun ninyo. Ayan, oh, close up mo, Insan. Ayan, kahit i-gano natin, hindi siya natatanggal. matatanggal. Hindi katulad nung pagtuyo na, isang roll mo lang ng gano'n natatanggal. Natatanggal Ito, na. hindi natatanggal. Hindi pa. Ay ako, noong nag-farming ako nito, masaya kasi una, malilibang ka habang naandito, nakakapagbakasyon, tapos ay dagdag income nga. At kasi dati naman kami, ang purpose lang namin bakasyonan eh. Habang nakikita namin na ang pagpa-farming ng paminta maganda, tapos ay ngayon napakamahal ng paminta kaya mas pabor sa amin. Halos ngayon 500 to 700 dito pa lang. Pag dinala na namin sa ibang lugar ay lalong magandang business, kahit sabihin mong yearly lang umaani siya, eh hindi masasayang ang iyong lupa. Basta't may lupa kang maliit, kaya mong anuhin. Lupa Ito, din. half hectare lang to. 4,200. Half hectare lang ito kung talagang aanuhin mo. Pero awa ng Diyos, minsan umaani ako ng kulang 1,000 kilo, tuyo na yun. Tapos ngayon, pagka mahina naman, nasa 400, 500, 600 to 700. Yan ang pinakamababa na naani. Pero hindi ka lulugihin. Walang lugi. Pinakamababa na ang 450, 500, ganyan, hanggang maging 700 na. Pagdating na ng Kadiwa, 700 na yan. Talagang sa mga palengke. Dito, direct kami sa ibang 500 ang pinaka-minimum namin. Yan na yun, per Pinakababas, kilo. 450. 700 to 800 per kilo. Magsisimula tayo ng August, September, October, December, yan na ang kamahalan. Kasi wala nang harvesting. Ang harvesting laang na panahon, na season, ang mura kaunti. Pero mahal pa rin. Kasi nga, bihira ang mayroong black pepper. Hindi yan karaniwang itinatanim ng mga tao. Kasi nga, yun nga, ang puso nila, kailangan tayo na magpa-farming, kailangan ay alam natin ang bawat step by step kung papaano. Para din yung nag-aano ng itong sinasabing agriculture na lifetime, na hindi ka tanim ng tanim. So, eto na. Ilang days na to na harvest? This one, I think mga ano pa lang po to, 1 week. 1 week. Kasi nung Sunday lang po umuwi sila mother and father dito sa farm. Mhm. Tapos ito na yung harvest lahat. Ayan. Siguro. Then may mga natitira pa sa likod, madami. Marami-rami pa. Yes po. Kasi yung sa amin po kasi, inaantay namin siya mag-red. Mhm. This one po.
Pag nag-red na po siya sa isang puno, pwede na po siya harvestin. I see. Yun po. Pagka-harvest, Pero ito, meron kayong green na nasama na sa harvest. Okay lang din to. opo, okay lang din po. Acceptable As long pa rin as to. na nagkaroon po ng, kunyari sa isang puno po, may red. Oo. Tapos iba green lang, okay na po yun. Ah, okay. Kumbaga, it's a sign na Ready for harvest ready for na siya. harvest na po. Ah, Yes I see. po. At ito, may-ari na ba to? O sa mga gustong bumili, pwede silang bumili? Actually, as of now, ngayon pa lang ulit kami magbebenta. Kami naman wala kami pinapriority eh. Mm. First come, first serve basis po kami. Kung sino yung mauna, sino yung mabebentahan po namin. For now. For now. Pero eventually, pagka nag-gain ng much more popularity at limited yung stocks nyo, Opo, limited kasi once a year lang po kami umaane I here see. sa farm. Yes po. kailangan na siguro ng reservation kalaunan. Yes po. Yun And po. eventually, no, so manawagan tayo sa mga viewers natin na may mga business dyan or gustong mag-resell. Ayan, so meron kayong possible na maging contract grower nyo kung magiging maganda usapan nyo at gusto nyo ng exclusivity sa isang farm. Yes. Ayun, makakatulong din sa kanila yun kasi at least meron na silang sure buyer. Yes. So ito, ganito lang, open lang siyang ibibilad ng ganito. Yes po, For how para- many days? Mga 3 to 4. Depends din kasi sa araw. Mm. Minsan kasi kapag makulimlim, siguro mga 5 days na bilaran. I see. Pag harvest ba nito, diretso dito, kailangan ba ugasan o hindi na inuugasan? Hindi na po inuhugasan. Kasi pag hinugasan, nawawala po yung anghang niya. I see. So Yes. nagwa-wash out, nawawash Opo. out. Bali, ang I see. ginagawa is, eto po, after harvest, kaya siya pinapaarawan ng ganito na meron pang tangkay, Mm. is para tumigas. Mhm. Para kapag ginaganto yun. Okay. And So, like- parang mamasahin mo lang Opo, na gano'n. like this one, pag minasahe mo siya, Oo. let's show ko. Yeah. Mamaya ko close up pa natin. Okay. Pag ginaganto kasi siya, Mhm. no, tumatigas na to. I see. Yun, nahihiwalay siya. Oh, ang galing. So, madali lang siyang mahiwalay. I see. Kapag sariwa po kasi, may tendency na parang napipisa, Mm-mm. na pumuputo kasi malambot pa po. Pag naarawan siya, is, yun, tumitigas siya, parang nagiging pellet. I see. Hanggang Ganun sa pala. maging black. Tapos pag natuyo na siya, kulay black, normally mga ilang days bago siya lang mag-darken talaga ng uniform na black talaga na. Siguro mga 7 days. 7 days. Yes, pagka completely yung sa natin sobrang init. Ay, ngayon, Oh. mainit. Medyo sunog na Lalagyan. nga kami ngayon dito sa ano. It's 1 Yes. p.m. right now at nagbablog kami sa ilalim ng araw. Yes. So, ayun. yeah. So, tayo na tayo at nangangawit ka na. One week na daw itong nabilad dito. Lalo na siguro baka less than a week kasi tirik na tirik po. Napakainit ngayon. Yes po. So, ang dami na Tapos nito. nakahiwalay na rin siya sa sanga. Mhm. Tapos sometimes may mga naiwan sanga, nasa ibabaw naman po. Yung aroma niya mabango talaga. May pagka parang minty, no? May Yes pagka mint yung ano niya. Opo. Yung Lalo na amoy. pag powder type na po siya, Mhm. talagang nananapak yung tapang. Oh, wow. Pero kapag nilagay mo sa food, lakit po talaga ng difference. Yeah, so yan na. Yes po. Ito na, produkto na. Mga biyaya ng kalikasan, no? Yes. So napakasimple. Sabi nga ni Ma'am, huwag kayong mainip maghintay ng 2 to 3 years. Tama. After naman noon, talagang wala nang tigil kayong bibigyan ng magandang harvest. At napakasimple lang ng proseso. Parang 3 steps lang, iha-harvest, ilalagay dito sa net, patutuyuin. Tapos, actually 2 steps nga lang pala. Harvest, lagay sa net, patutuyuin. After 7 days, meron ka ng produkto, hindi pwedeng ugasan. Opo. Ready na to bottle or ilagay sa sako. Yes po. For delivery For na agad. delivery na. Ang dali lang pala talaga Black pepper. black pepper farming dahil napakasimple lang ng proseso at high value pa. Tama. Yun, no? May idea ka na naman, ano? Agree ka na sa agree. Actually, Taga-online namin. ina-harvest, alam mo, malapit na harvest ng aming paminta. Meron kaming black pepper Page. sa FB. Ayan na. So, ang naging performance ng mga anak namin, sila mismo yung naghahanap ng mga buyer through social media. Same time, doon sa page namin, sila na nakipag-communicate sa client kahit saang lugar sa Pilipinas, like kung Jensan, Nueva Ecija, Cagayan de Oro, nagpapaship kami through JNT. So, all over Philippines, ang hawak namin ay based lang doon sa sa amin, nakakakilala na kumukuha ng produkto. Yan ang naging performance ng mga anak namin, ang tulong nila.
Actually, marating yung anak ko na bunso, si Daryl. Sa bunso at yung babae. Tsaka yung anak ko na Sila ang nagpo-post niyan. si Jenny Kay. Palibasa is graduate sila ng mga tourism. At least, based on tourism, at pinag-aralan din naman nila yan na paano magkuha ng mga products at kumuha ng mga client sila. Yan ang mga kuha ng mga anak ko. Actually, nagkakilala kami ni Mrs. way back 1993. So, doon na kami nag-meet sa Saudi Arabia. Then, nag-imagon kami for I think a year. Then, uwi kami ng Pilipinas, ng pakasal. Then, bumalik uli kami doon. So, 1994, pinanganak yung panganay namin, si Kenneth. So, nung age ng 1 year is 96, way back 96. Umuwi na kami ng Pilipinas at sabi ko kay Mrs. na ako na lang ang mag-abroad kasi meron na tayong 1 year old, buntis pa siya noong time na yun sa anak namin babae, si Jenny Kay. So, being OFW, hindi siya ganun kadali ang malayo sa pamilya. Actually, nung nag-join ako from Ericsson, pinadala ako ng Papua New Guinea. Yan yung time yung mga anak ko, mga kolehiyo na. Yung dalawa kong, yung panganay, din yung anak ko na babae. Actually, yung panganay ko, nag-take ng ECE sa Lasal, pero nag-ship siya ng electronics technology. Then after that, nag-move siya ng business admin. So, hinayaan namin siya kahit inabot siya ng mga 7 years sa pag-aaral. So, nakasupport pa rin kaming magulang para sa kinabukasan niya. Then yung anak kong babae, napagpatapos namin niya ng Bachelor of Science and Tourism sa Lasal University din. So, awa ng Diyos, binigyan tayo ng magandang trabaho. Pinagtapos ko sila sa kilalang school kahit mahirap ang trabaho ko sa ibang bansa. So, yung naman bunso ko, si Daryl, yan, nag-Lasal din yan. It's the same course ng ate niya. Tourism din niya, 4 years course sa Lasal Dasma. So ngayon, ayun na, may mga nakatapos na sila. Meron na silang mga kanya-kanyang pamilya. So ang goal ko naman ngayon is para sa amin ni Mrs. For my retirement, na kaya ako babalik pa ng Papua New Guinea, makaipon ako ng konti para sa aming pagtanda. Ay, yan parang passion na nga. Kasi simula sa pagkabata, pinalaki ako ng nanay ko na ganito ang pagtatanim, ganito ang ganyan. Kasi may lupa. Masaya tayo pagka tayo'y nakaka-harvest. Kaya sinasabi nga, pag may itinanim, may aanihin. Yan na ang pampasaya ng puso natin. Kapag yung nakakatulong na yung mga itinanim, yan na. Sa awa ng Diyos, tapos na ng kolehiyo ang mga anak ko. Kaya mas malaki ang ibinibigay na ani sa awa ng Diyos. Magandang harvesting namin. Maganda sa income. Actually, nung napatapos ko na yung mga anak ko, napatapos namin ni Mrs. Sinabi ko na ito ang best time na kailangan na natin mag-retire kasi mahirap ang magtrabaho sa At ibang dito bansa. na tayo at kaya na. Bali, ang plan talaga namin ni Mrs. Dito na kami Isang maliit na bungalow. stay for retirement. So, ang plano ko, babalik pa naman ako sa Papua New Guinea. Yan ang next project ko. Pagpalagawa kahit maliit lang na bahay dito. Tsaka manukan. Tapos Kami ng poultry ng chicken naman. Mag-start kami from, ngayon actually may mga duck na kami dito. Mag-unti-unti kami ng Susunod, agriculture. bubuksan ko is kuha naman yung 45 days chicken or yung nangingitlog, yung paitlog yung mga chicken. So, meron pa akong plano rito na pwede ako maglagay ng mga fish pond like tilapia and hito. Yan ang talagang plano ko. Dito na kami mag-stay. Naglilibang na kami, dito kami tatanda, at the same time kumikita na kami. Kumikita pa kami. Maganda pa ang klima. Maganda ang klima. Ang klima dito is malapit tayo from Tagaytay. Sa things 15 to 20 minutes drive. So kung anong climate ng Tagaytay, it's the same ng climate dito sa Narvaez. Mas malamig dito kaysa Tagaytay. This is the best place to stay for a retirement. Actually, yun nga, yung gaya nabanggit mo, ando na yung fulfillment. Hindi mo masasabi na na-reach mo na yung goal ng buhay mo. Kasi tayo, hanggat bubuhay tayo, marami tayong mga pangarap pa na dapat nating makamtan. So, thanks God that binigyan kami ng ganito na malaking tulong sa amin para sa aming mag-asawa. At darating naman yung time, hindi naman tayo magtatagal sa mundo. Ito namang mga naipundar namin is mga anak naman namin yung mamamahala. Sa kanila mapupunta yung mga yan. Ako, wala naman tayong nasasabi kung ano ang bukas. Basta't ang sabi ko na lang sa mga anak ko, kung ano ang maganda, siyan yung gagawin. At kailangang matuto at kasi may lupa sa pagpa-farming. Kasi hindi pwedeng taga-syudad ako, may tinapos ako. Dadating kasi ang time, sa edad,
yan ang magsasabi sa iyo, o dito ka at dito yung maganda ang ganyan. Parang kami, na kailangan namin ay ito na ang piliing buhay kasi dito ay parang yung may peace of mind. Masaya na, ganyan na. Hindi ka mapapagod. Parang wala kang naiintinding pagod. Maya-maya, maligo, matulog, tapos kumain. Ganyan. Hindi ka, at saka mayroon akong nagtatrabahong arawan na sila. Ganyan. Tapos yung grass cutter naman, pipindutin mo lang si ganyan, o gaganyan na, under na siya. O maliligo ka ng lupa, hayaan mo lang yan. At yan ang, sabi nga nila, yung lupa ang pampayaman. Kasi talagang maliligo tayo ng alikabok sa farming. Kailangan nga hawakan mo si puti. Kailangan ganyan. Ayan. So, another inspiring episode. Nawa po marami kayo natutunan. At syempre, ako mismo na-inspire na napakasimple pala ng pagtatanim ng black peppers. Ang kailangan lang, sabi nga ni nanay, ni ma'am, is kailangan nyo lang ng mahabang pasensya. Huwag kayong mainip maghintay ng 2 to 3 years. Yeah. After 3 years, ma'am, anong mangyayari? Ito na, yearly, bibigyan ka ng bunga. Tapos, nandyan na. Taon-taon may blessing ka. Makikita mo ang magandang pasok ng grasya. Ayan. At ang isa pang na-inspire ako is yung ang lupang namana, hindi ibinenta, pinakinabangan, pinagyaman pa. Yan. Yeah, At mamamana hindi lang sa mga anak, sa mga apo na rin. Kailangan masipag. Ayan. Sipag at tiyaga. Ayan. So, at syempre, dito na rin daw po maitatayo yung kanilang retirement home. Sir, good luck po. Another 1 to 2 years more pa is mag-iipon lang ng onte. This time is para naman sa inyong retirement. Yeah. Dahil graduate na kayo sa pagpapaaral at mga responsibilidad. Sila naman na ang tumutulong sa inyo naman, nag-give back para mapagrow ang business. Ang galing, ano? So, nakaka-inspire. At syempre, ang pinaka-inspiring para sa akin, lalong-lalo na yung sabi nila is yung pamilyang nagtutulungan. Yeah. So, hindi nakakalimot yung mga anak paglaki, kahit na may sarili na silang profesyon at kabuhayan, talagang Naka-intact. bumabalik sa mga magulang. Yan ang masarap doon. Ito po, sila po ang ehemplo na tunay na pamilyang Pilipino na traditional pa rin, na sama-sama. Sa hirap at ginhawa. Sa tiyaga. Ayan. At syempre, yung kanilang buhay mag-asawa na talagang pagsisika, pagtitiis. Katulad din po na aking mga magulang, Mami Rose and Daddy Rusty. Sila po ay talagang OFW din ng aking tatay. Ang nanay ko naman ay dating guro. At sila po ganun din ang ginawa. Nasa malayo ang aking tatay sa barko. Kailangan ang pangunawa. Ganyan. Yan, nag-anot po sila, papadala na lang ng pangsustento sa amin hanggang sa nakapag-retire na rin. Go ahead po, kayo ulit mag-imbita sa mga gustong pumasyal dito sa inyong farm at bumili. Ay, Yeah. Yan. So once again, dito lang kami para sa inyo. Pag gusto niyo black pepper namin, just call us, PM, or anyway, basta visit lang kayo sa page namin, Robles Black Pepper. hanap ay pure. Yeah. Yeah. Talagang pure. Actually, dito, lahat ng mga products namin dito is fresh from farm. Kami nag-harvest, kami yung nagbibila dyan, kasi matuyo yan. For sure na ang products, hindi siya agad masira. Sinisigurado namin na tuyong-tuyo yan, kahit ilang taon yung tago yan, hindi yan mag-aamag or ano. At organic ang organic. Organic. 100% organic. Organic, native black So pepper. just follow our FB also in Robles Black Pepper. Nandun lahat ng mga products and mga At tanims contact namin. details Contact nila. details. Also, don't nandun. forget to follow and subscribe to Agri and... Agri sa Agri. Agri sa Agri. Ayan. Agree sa Approve. mabuhay. Don't forget to like and subscribe. May babao na dito, grabe. Bigyan namin kayo ito. So, marami-rami po kaming paminta. Ano po ito, siguro sa amin, mga 2 taon po namin itong supply. At ang paminta naman, pagka dried naman, matagal Matagal po, Wala, may yes. expiration date ba ang paminta? Wala mo. As long as yung storage nyo lang po siya sa maayos na storage. Din Yeah. talaga. Bango. Puro yan, puro native. 100%. Meron pang mga pabaon. So, may tanim din pala silang pineapple. Oh, ito pa, ang daming... Saka papaya. Oh, ang dami, oh. Yes, meron kami mga papaya. So, kung bibili po kayo ng paminta, huwag po kayo sa online bumili. Pumunta kayo dito sa farm. May freebies. Pagluluto kayo ng bulalo, marami kayong freebies. At syempre, makikilala nyo yung mga person behind dun sa farm. Sa napakagandang brand story po na na-feature natin. Yes. Thank Tsaka you. napaka-accommodating, ang gaganda ng aura nila.
Sobrang good vibes lang talaga. Yes. Happy family po, no, na nakakatuwa, and more power po sa Yeah, inyong thank you very business. much. And siyempre, sa inyong retirement, Yep. na talagang uuwi pa, babalik pa ulit kayo Balik pa mag-work, ako. Very much. konting ipon pa, para makapagpatayo daw ng mansion dito sa kanyang, kanyang farm. Ayaw na niya sa syudad eh. Ayaw ko na. Mas Ayan, okay so, dito. ayan. Tapos bibili pa siguro ito ng mga Raptor, ganyan. Para farmer talaga. Ang datingan pang deliver po sa inyo, Raptor ang darating. Yeah. Saan po kayong bansa babalik ulit? Papua New Guinea. Papua New Guinea. Ayan. Saan ba yung Papua New Guinea? Actually, malapit sa Australia. Sa Australia. Ayan. So, Black mga people. ilang years pa kayo mag-stay doon? Actually, ang target ko by next year or Isang taon lang. 2008. Yep. 1 to 2 years. 2028. Sorry. 1 1 to 2 years? 1 to 2 years, okay na. Kayang-kaya na ng Kaya na. Raptor. Kaya siguro. Pagka sinuwerte pa. Ay, kaya, batang-bata pa naman kayo, sir. Makisig Yeah. na makisig pa. Kasi nyo, mas malaki pa yung kaha sa akin, no? Tsaka batiin ko pala yung boss ko sa Papua New Guinea. Mhm. Si Ma'am Joby Baltasar, si Ma'am Zenny, Sir Omak, si Harold, mga kasama ko doon, si Honey Joe, si Ate Ga, si Ate Denise, and all those local staff in under Premium Business and League Group Ventures Limited. Punta po kayo dito nang makatikim po kayo ng mga pananim ni sir. At sigurado baka gusto niyo na rin mag-retire dahil meron pong farm daw dito sa katabi na binibenta. Maraming farm dito ang binibenta. Ayan. So, sila rin po mag-aahente sa inyo. Yeah. Yes po. Ayan. Ibigay lang namin mura. Meron pa kami isang farm na binibenta rin namin.